Hi mga kabasketball! Heprem TV nagbabalik and welcome sa inyo, Maestro start ka na! Alam niyo ba na sa huling 38 araw, ang Denver Nuggets ay natalo ng 3 laro sa home court, at lahat ng 3 natalo ay sa Minnesota Timberwolves? Grabe no, hirap talaga ang Denver sa Minnesota mga kabasketball. 3 linggo sa playoffs, at ang mga defending champs ay bagsak sa 0-2 sa isang serye. Di ba sabi ko sa inyo noon na, 7.3% lamang ng mga team sa posisyong ito ang nag-comeback upang manalo. Iyan ay isang nakakatakot na katotohanang kinakaharap ng Denver. Ngunit maaaring mayroong isang mas nakakatakot na katotohanan para sa natitirang bahagi ng liga. Ang Timberwolves ay nanalo ng 6 na sunod na laro sa playoff. Kung manalo sila sa susunod na nasa kanilang home court, wala na finish na. Things can get crazy talaga. Ang huling koponan na nanalo sa kanilang unang 7 laro sa playoff ay nauwi sa pagkapanalo ng championship. Ang pangkat na iyon ay naglaro ng magkasama 7 taon na ang nakakaraan ng kanilang mga pangalan ay sina Steph Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, Kevin Durant, Draymond Green. Sila ang unang team na nakahanap ng blueprint para mapahinto ang best player in the world. At 22 years old, sa kanyang third playoff run, binago ni Anthony Edwards ang karaniwang opensa sa regular season to the number 1 na offense sa playoffs. Grabe talaga si Edwards. Mala Jordan din galawan eh. The best defense all year now has an offensive rating of 123. Walang ibang koponan sa playoff ang pumutok sa 120. Nabigong pigilan ng defending champs. Ang koponan na nanalo ng pinakamaraming laro laban sa mga defending champs noong nakaraang taon ay nag-got swept trying to stop them. Kung hindi maka-figure it out ang Nuggets sa lalong madaling panahon, the same thing can happen to them. At kung wala silang magagawa, what can anyone do? Kayong mga kabasketball, ano masasabi niyo dito? Mag-comment lang sa baba. Hindi pa sinasabi ng NBA kung susuriin nito ang mga aksyon ni Murray sa Game 2 ng Western Conference Semifinals. Kung mangyayari ito, maaaring maharap si Murray ng kaparusahan para sa kanyang mga aksyon, ngunit mas malamang na siya ay mahaharap sa multa kaysa sa isang suspensyon. Kapag tumitingin sa iba pang similar offenses, ang NBA ay may posibilidad na gamitin ang opsyon nito sa pagmulta ng mga player. Kapansin-pansin, si Stephen Curry ay pinagmulta ng $25,000 ng maraming beses para sa paghagis ng kanyang mouthpiece into the stands during a game. Samantala, na-eject si Heat center Dewayne Dedmon dahil sa paghagis ng massage gun sa court, ngunit hindi siya pinalampas ng anumang additional game time dahil sa pagkakasuspinde. Dahil dito, maswerte si Murray na hindi siya nahuli. Kung ginawa niya, maaaring na-eject siya. Kapansin-pansin din na ipinahiwatig ng crew chief na si Mark Davis, pagkatapos ng laro na maaaring nakatanggap lamang si Murray ng technical foul in-game, kung na-review ng mga opisyal ang laro para sa isang hostile act na tawag. Lumilitaw na ang paghagis ni Murray ay dahil lamang sa frustration. Iyon ay dapat magligtas sa kanya mula sa isang suspension kahit na hindi nito mapoprotektahan siya, similarly against the fine. Alinmang paraan, umaasa si Timberwolves coach Chris Finch na matutugunan ang mga aksyon ni Murray sa contest.